Hello, kamusta tayong lahat? Ha? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa patuloy niyang pag-guide sa ating lahat, sa patuloy niyang pagtuturo sa ating lahat, patuloy niya tayong minamahal, at sa kanyang pagiging faithful. Hindi magbago si Almighty Father sa atin. At lagi natin ipagdasal na bigyan tayo ng kalakasan ni Jesus Christ through the power of the Holy Spirit para laging yung puso natin ay on fire to serve our Almighty Father. Tsaka pinagpipray ko rin yung mga nanood dito. Ilan ba yung nanonood? 6? Pinagpipray ko rin kayo, nagpapasalamat ako kay Almighty Father at na ipagpalain din niya kayo na mga nanonood. Pinagpipray ko yun. At kung ayaw niyong manood, hindi ako namimilit, no? Hindi ako namimilit kung ayaw niyong manood. Kung nabibwisit kayo sa mukha ko. Nakakabwisit talaga yung mukha ko. Nabibwisit din ako sa mukha ko. Pero wala akong magagawa, no? Ito talaga yung binigay sa atin ni Almighty Father. Na mukha. Kaya kung nabibwisit kayo sa akin, wala akong magagawa. Kasi kung ako nabibwisit din ako sa mukha ko, every time na magre-record ako, umay ako sa mukha ko. Baka naumay na kayo, no? Makinig na lang kaya kayo, yung parang radyo, gano'n, huwag nyo lang tingnan, gano'n. Pwede naman yun. Or kung gusto nyo, magbasa rin kayo ng Bible lang sarili. Pwede naman yun, tapos ipagpipray natin na maintindihan natin ang Bible. Hingin natin ng knowledge and wisdom from our Father and from Jesus. Through the power of the Holy Spirit. Laging kasama through the power of the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, siya ang ipinadala sa atin ni Jesus Christ nung umakyat siya sa heaven. Yun ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Dito, sa lupa. Habang hindi pa tayo, kinukuha ng tatay natin. Habang nandito pa tayo to spread God's love and God's words. So last time, ang binasa natin ay yung Mark chapter 3, yung tungkol sa lalaki na yung shriveled hand or withered hand. So kung mapapansin natin na every Sabbath, laging nababanggit Sabbath, nagpagaling si Jesus ng Sabbath. Kasi pinapakita dito na yung Sabbath, gagawa tayo ng tama. Araw-araw gagawa tayo ng tama. Kahit anong oras, tama ang gagawin natin. Tutulong tayo sa mga tao. Walang pinipiling araw ang pagtulong sa tao. Halimbawa, ay Sabbath, tutulong ako sa tao. Or ay may Monday, tutulong ako sa tao. Pero pag ibang araw, hindi ako makakatulong sa mga tao. So, paano ba yung pagtulong sa tao? Yung magkausap mo lang ang tao na nakakatulong yun, ano? Yung may mga tao kasing wala sila nakakausap. So, mangitian mo lang or ma-say mo lang ng hi. Matutuwa na yung tao. Gaya ng yung mga usually kasi pag lumalabas ako, ang nakakausap ko yung mga guards at saka mga traffic enforcer. So, nginingitian ko, tsaka kinakausap ko sila. At natutuwa sila na kinakausap sila. Natutuwa sila na may respeto sa kanila. Kasi karamihan ng mga tao, pag sinabing guard, hindi nila nirespeto. Irerespeto natin ang tao. Wala tayong dapat pinipiling tao. Ay, guard lang yan. Ano lang yan, tagabantay. Hindi. Irerespeto natin. Dahil tao, mahal ni Almighty Father, tayong lahat. Or, ay, nagsaserve lang yan sa fast food. Hindi. Irerespeto natin. Mamahalin natin ang tao. Kasi, para masabing tayo ay anak ni Almighty Father.
Ipakita natin ang ilaw natin sa mundo. Yun ang utos ni Jesus, di ba? Kaya, gagawin natin kung anong sinasabi ni Jesus. Yung mga nababasa natin dito sa Bible, mga guidelines to, yun ang gagayahin natin. Susundin natin. Ha? So, nabasa na natin yung Mark chapter 3, no? Na shriveled hand. At saka, binanggit dito, yung tungkol sa pagpili ng 12 apostles. So, may dahilan, ano? 3 ang dahilan. Yung isa, may mga kasama siya, si Jesus. Tapos, isa-send niya to preach or to share God's words. At saka, yung pangatlo, binigyan niya ng authority to drive out demons. So, 12 yung napili ni Jesus. At kung may nag-aakusa kay Jesus na nag-drive out siya ng demon dahil nga nasa sa kanya daw si Beelzebub, sinabi ni Jesus na hindi magiging stable ang isang kingdom kung nahahati yun. At hindi natin dapat i-blaspheme ang Holy Spirit. Hindi mapapatawad ang mga tao na nagsasalita ng masama or hindi nagrerespeto sa Holy Spirit. At ang mga kapatid ni Jesus ay yung mga sumusunod sa utos ni Almighty Father. So, kung tayo ay sumusunod sa utos ni Almighty Father, mahal natin siya, kino-consider tayo ni Jesus ng kanyang mga kapatid. At nabasa rin natin, di ba, na kino-consider din tayo ni Jesus na kaibigan. So, ibig sabihin nun, ka-level natin si Jesus. Ibinababa niya yung sarili niya para sa atin, para maabot niya tayo. Kaya hindi dapat tayo maging mayabang dahil si Jesus, yung master natin, yung Lord of Lords and King of Kings, mapagkumbaba. Kaya dapat mapagkumbaba rin tayo, mapagmahal din tayo sa mga tao. Hindi tayo namimili. No? Tsaka gusto ko nga palang i-share, no? Napapansin ko lang yung mga doktor, no? Tsaka yung mga dentista. Namimili, no? Namimili sila ng kanilang tutulungan. Pag alam nila na malaki ang sweldo or may kaya yung tao, i-charge nila ng mahal. Pag nalaman nila na hindi makakabayad ng malaki ang isang pasyente, i-charge nila ng mura lang. Ba't hindi nila naiintindihan na wala naman sa panlabas na anyo yun, no? Nagtataka lang ako. Akala lang kasi nila mayaman ako. Hindi naman ako mayaman. Kasi ganun talaga. Kunyari, nakikipagkaibigan sa'yo ang doktor at saka dentista. Halong kayo nila ang buhay mo, ganun. Tapos malalaman nila kung anong trabaho mo, yung background mo. Doon ngayon nila ibabase yung kung paano ka nila i-charge. Ngayon alam nyo na, no? Kaya, umpisa pa lang sasabihin niya, wala akong trabaho, Dok. Ang ganda lang ang itsura ko, pero wala akong trabaho. Tumutunog yung tiyan ko. Matunog na yung tiyan ko simula nung natanggal yung gallbladder ko. Ay, matumutunog yung tiyan. Lakas na tunog yung tiyan ko. Narinig niya ba? Gumagano. Ay, dito muna tayo. Magbasa, no? Sa Luke. Punta tayo sa Luke chapter 6. Nabasa na natin tong Luke chapter 6, pero ulitin natin. Ha? Same pa rin naman ang message.
Pero, para lang naka-record, sunod-sunod sa YouTube, para ulitin natin. Okay? Pero nabasa na natin to. So, Luke chapter 6. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields. At ito rin pala yung nasa Mark chapter 3. So, pareho sila ng sinulat. Pero may konting pagkakaiba at may nadagdag, no? Pero nabasa na natin to nung January. January ng taong to. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and his disciples began to pick some heads of grain, rub them in their hands, and eat the kernels. So, itong grain fields na to, dati hindi ko alam, no? Akala ko wheat yung kinukuha nila, yung mga disciples. So, ang nakalagay dito, ay tinignan ko kung ano yung bang nirarub nila in their hands and eat the kernels. So, yung kernels ay corn. So, corn ito sa grain fields. Kasi grain din ng corn. So, nagtatanggal sila, tinatanggal nila yung bawat ear ng corn. Kinakain nila. Some of the Pharisees asked, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus answered them, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and taking the consecrated bread, he ate what is lawful only for the priests to eat, and he also gave some to his companions." So si David, makikita ito, no? Sa First Samuel chapter 21 verse 3 up to 6, na si David, kumuha siya ng pagkain ng ng Sabbath day. Kumain siya, nagpunta siya sa house of God, kinuha niya yung consecrated bread. He ate what is lawful only for priests. So may pagkain lang ang mga priests, na para sa mga priests lang, pero kinain din ni David yun, kasama ng kanyang mga soldiers, no? Pinakain niya din ng mga soldiers. Then Jesus said to them, "The Son of Man is Lord of the Sabbath." So si Jesus Christ, sinasabi niya na siya ay Lord of the Sabbath. So alam naman natin ng Sabbath ay Saturday talaga ito. Pero iniba nga ni Constantine, ginawa niyang Sunday. On another Sabbath, he went into the synagogue and was teaching. So, ibang Sabbath naman to, no? Yung isa, yung una, kumain siya ng corn kernels. Kasama yung kanyang mga disciples. Ngayon, ito naman sa verse 6, Sabbath din to. He went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled. So, ito yung nasa Mark chapter 3, no? The Pharisees and the teachers of the law were looking for reason to accuse Jesus. So they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. So binabantayan nila si Jesus. Kung ano na naman ang gagawin ni Jesus dahil Sabbath day yon. At may lumapit sa kanyang lalaki na may yung kamay ay hindi na maigalaw. So yung tissue ng kamay na yon, or yung laman ng kamay na yon, hindi na nag-work, yung mga veins, yung wala nang kwentang kamay na, hindi na magamit. But Jesus knew what they were thinking and said to the man with the shriveled hand, "Get up and stand in front of everyone." Tumayo ka at humarap sa mga tao. So he got up and stood there. Then Jesus said to them, "I ask you, which is lawful on the Sabbath?" So, tinatanong ko kayo, ano ba ang lawful pag Sabbath? To do good, ang gumawa ng mabuti, o ang gumawa ng masama? To save life or to destroy it? Ang mag-save ng buhay o ang sumira ng buhay? Or kumitil ng buhay? Or pumatay?
So verse 10, He looked around at them all and then said to the man. So tumingin si Jesus sa lahat ng mga tao nung nandun. And then said to the man, so sinabi niya sa lalaki, stretch out your hand. He did so, and his hand was completely restored. So gumaling yung kamay nung lalaki. Immediately, nung time din na yun na sinabi ni Jesus na, stretch out your hand. So, gumawa si Jesus ng miracle ng Sabbath day. But the Pharisees and the teachers of the law were furious. So, nagalit na naman yung mga Pharisees, tsaka yung mga lawyers, yung mga attorneys, yung mga scribes. Galit sila. And began to discuss with one another what they might do to Jesus. Nag-uusap-usap sila kung anong gagawin nila kay Jesus. Yung Pharisees at saka teachers of the law. Laging magkasangkot. Laging magkasabwat. Dahil nga yung Pharisees, may power sila nung time na to. Pati yung teachers of the law, syempre mataas ang kanilang pinag-aralan, mataas ang tingin nila sa sarili nila. At naiinggit sila kay Jesus. Gusto nila sila yon na pagkaguluhan. Gusto nila sila ang purihin ng mga tao. Kaya galit sila kay Jesus. Kaya gusto nilang saktan si Jesus kung ano ang dapat nilang gawin kay Jesus. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. So si Jesus na to si Jesus nagpipray siya kay Almighty Father. Just si Jesus, pero nagpipray pa rin siya kay Almighty Father. Nagpunta siya sa mountainside para kausapin. Ang ating Diyos. When morning came, He called His disciples to Him and chose 12 of them, whom He also designated apostles. So kung si Jesus, nagpipray siya kay Almighty Father, tayo rin. Ganun din, gagayahin din natin si Jesus. Magpipray tayo. When morning came, He called His disciples to Him and chose 12 of them, whom He also designated apostles. So namili si Jesus ng 12 na tao, pinatawag niya yung mga disciples niya. So, yung disciples, madami sila, no? Pero, 12 yung pinatawag niya. So, ang pinatawag niya si Simon, yung kapatid niya si Andrew, si James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Simon was also called the Zealot, Judas, son of James. So, si Thaddeus to, no? Si Jude, Thaddeus, and Judas Iscariot, who became a traitor. So, nung tinawag ni Jesus yung 12 apostles, alam niya na ang isa doon ay si Judas Iscariot, alam niya na yun ang magbabetray sa kanya. Pero hindi niya tinirinato ng masama si Judas Iscariot. Minahal din niya si Judas Iscariot. Pero si Judas ay nag-decide siya para sa sarili niya, no? Hindi, dahil hindi siya fully convinced, kahit kasama niya si Jesus, ang tagal niyang kasama, 3 years kasama, simula pa ng unang, nung na-reveal si Jesus, na ni-reveal niya yung sarili niya sa tao, na nag-start siya ng kanyang ministry, nandun na si Judas. Nakabantay na si Judas sa kanya. Kasi itong 12 apostles, simula ng ministry, ito yung mga, di ba nabasa natin sa Book of Acts, na pumili sila ng kapatid ni Judas, kapalit ni Judas, na yung kasama nila simula nang nag-ministry si Jesus. At so, ibig sabihin, si Judas Iscariot, simula pala ng ministry ni Jesus, kasama na nila si Judas. So, kahit kasama nila si Judas, trinaydor pa rin niya si Jesus. Hindi na bago yung puso niya. So, up to now, may mga ganong klaseng tao. Ha? Hindi nyo alam, kasama nyo sa congregation. 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 Hindi nyo alam, kasama nyo sa cong
Akala ninyo kasamang pumupuri kay Almighty Father, pero sa kaloob-looban ay hindi pa rin nababago. Kaya lang sila sumasama dahil mabe-benefit sila. So si Judas, kaya siya sumasama ay may mabe-benefit kasi siya. Nakikita niya na kung ano yung mabe-benefit niya. So sa verse 17, He went down with them and stood on a level place. So si Jesus to. And a large crowd of his disciples was there, and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coastal region around Tyre and Sidon, who had come to hear him and to be healed of their diseases. So may mga taong nagpunta sa bawat kung saang-saang sulok ng lugar, sa Judea, sa Jerusalem, sa coastal region, sa bandang Tyre and Sidon, para mapagaling ni Jesus sa kanilang mga sakit at para makinig sa kanya. Large number or great number of people. Napakadaming tao. Those troubled with impure spirits were cured. So yung mga merong demon-possessed na mga tao, or yung bonded sila, may bondage sila ng gawain ng masama, na-cure sila, na-freed sila from the bondage of sin, from the bondage of impure spirits. So isa sa mga sample ng may impure spirits si King Saul. Alam naman natin, di ba, napag-usapan na natin na si King Saul ay merong nagkaroon siya ng takot, anxiety disorder. So kung sa ngayon meron siya, ang tawag doon ay psychological problem. No? Yung noon wala kasing tawag. Ang tawag ay demon possession. Kasi pag depressed ka, kung ano-ano na naiisip mo, ando yung sasaktan mo yung sarili mo, mananakit ka ng ibang mga tao, magnanakaw ka, yun, mga demon possession yun. Kasi iba na yung nasa isip na pumapasok sa tao, puro kasamaan na. Kung puro kasamaan ang pumapasok sa isip ng tao, impure spirits yun. At napapagaling yun ni Jesus Christ. Yung mga traumatized na tao, napapagaling yun ni Jesus Christ. Up to now, through the power of the Holy Spirit, walang imposible kay Jesus Christ, kay Almighty Father. And the people all tried to touch him. So, hinahawakan nila si Jesus. Gusto nilang maabot si Jesus. Because power was coming from him and healing them all. So, yung power na yon ay galing kay Almighty Father. Nasa kay Jesus Christ ang Holy Spirit. Kaya, gumagaling yung mga tao. Hinahawakan lang nila si Jesus. Gumagaling na sila. Dahil meron din silang pananampalataya na mahawakan ko lang si Jesus. Alam ko gagaling ako. Okay? Meron silang faith kay Jesus. Looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor." So si Jesus nagsasalita nito, no? Tumitingin siya sa kanyang disciples. Sabi niya, "Blessed are you who are poor." Pagpapalain kayo ng mga mahihirap. For yours is the kingdom of God. Dahil nasa sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kasi si Almighty Father, maawain siya. So yung mga poor, wala silang mga pag-asa sa buhay. Ang tayong mga may kakulangan sa buhay, ang pag-asa natin, si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. At dahil doon, meron tayong pananampalataya, kaya mapapasa atin ang kaharian ng Diyos. Blessed are you who are hunger now, for you will be satisfied. So, pagpapalain din tayo na gutom ngayon.
Dahil darating ang araw na masasatisfied tayo, na mapufeel ang void na kailangan natin sa buhay natin. Dahil ina-acknowledge natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kasi ina-address niya to sa kanyang mga disciples, meaning followers niya na nagtitiwala sa kanya, may pananampalataya sa kanya tsaka kay Almighty Father. Kaya kung may pananampalataya tayo na mga gutom ngayon, tayo ay ma-filled. We will be satisfied, we will be contented pagkasama natin ang ating tatay tsaka si Jesus. Blessed are you who weep now. Nagpapala kayo na umiyak ngayon. Dahil, for you will laugh. Dahil, kayo ay magiging masaya. So, tayo na malungkot ngayon, darating ang araw, magiging masaya tayo dahil nagtitiwala tayo kay Jesus. Kaya, patuloy tayo sa paglalakad ng naayon kay Jesus. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you, and reject your name as evil because of the Son of Man. So sabi dito ni Jesus na tayo mga followers ni Christ, pinagpapala tayo kung may mga taong galit sa atin, kung may mga taong hindi tayo isinasali sa mga hindi kita bate, mga ganon. May mga taong galit sa atin, maraming mga taong galit sa mga Christians or sa follower ni Christ. Hindi ko alam kung aware kayo doon, no? They exclude you and insult you. Iniinsulto tayo at nire-reject and reject your name as evil. Sinasabihan tayo na masama tayo because of the Son of Man, nang dahil kay Jesus. No? So, tayo na mga followers ni Christ, pinagpapala tayo kung galit sa atin ng mga tao, kung hindi tayo sinasali sa group, iniinsulto tayo, inaayawan nila tayo, at sinasabihan nila tayong masama at walang alam dahil tayo ay dahil kay Jesus Christ. Nagpapala tayo. Rejoice in that day and leap for joy because great is your reward in heaven. Maging masaya tayo sa araw, darating ang araw na magiging masaya tayo dahil great yung reward na makukuha natin in heaven. Kaya wag tayong malulungkot, no? Dahil si Jesus na nagsabi na pag-follower tayo niya, pagmahal natin si Almighty Father, sinusunod natin ang gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, pinagpapala tayo. Dahil hindi man sa ngayon, darating ang araw. Promise to ni Jesus Christ, okay? Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Inuulit ko, blessed are you who hunger now. Kasi may mga tao na follower ni Christ na gagawa ng tama para lang kahit hindi kumain, kaya nagugutom. May mga tao kasi na gumagawa ng kasamaan para hindi sila magutom, pero bilang follower ni Christ, gagawin natin ang tama na kahit magutom tayo dahil darating ang araw na masasatisfy tayo. Kung ngayon nalulungkot tayo, darating ang araw na magiging masaya tayo. So may mga tao na galit sa atin, hindi tayo nila sinasali sa kung anumang mga event, iniinsulto tayo, sinasabihan tayo na weird tayo, na boring tayong kasama, inaayawan nila tayo, sinasabihan nila tayong masama dahil because of the Son of Man, dahil kay Jesus. Kaya dapat maging masaya tayo dahil malaki ang reward natin na makukuha in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets. Kasi yung mga na-experience natin ngayon na persecution, tayo mga Christian, na-experience na rin ng mga prophets noong unang panahon ng mga taong ayaw maniwala kay Jesus.
ng ayaw ng mga prophets sa Old Testament, no? Na experience na to. Marami ng mga naka-experience nito na follower ni Christ. Pati sa Old Testament, marami na naka-experience nito. Mga prophets. At yung mga taong yon, yung mga prophets na yon, yung mga followers ni Christ na yon, ang laki ng reward na nakuha nila kay Almighty Father at kay Jesus. Kaya tayo, ganun din. Huwag tayong titigil. Kaya kung example, no, may nawiwirduhan ako kay Iska. Alam ko may nawiwirduhan sa inyo sa akin. May nagagalit sa inyo sa akin. Hindi ako affected. Dahil kay Jesus, dahil sa promise niya na magiging great ang reward in heaven. Kaya kayo ganun din. Hindi tayo magagalit. Kung alam natin na ginagawa natin ang tama, yung gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus, kahit ano pa ang isabihin ng ibang tao sa atin, hindi tayo matatakot, hindi tayo magagalit. Dahil lang kasama natin yung tatay natin. Ingatan niya tayo at maging patient lang tayo dahil darating ang panahon, makukuha natin ang reward natin in heaven. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Nakakaawa kayo ng mga mayayaman. Kasi natanggap nyo na yung comfortable life here on earth. Woe to you who are well fed now. Nakakaawa kayo ng mga busog ngayon. Kasi darating ang panahon, you will go hungry. Magugutom kayo. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Nakakaawa kayo na masaya ngayon dahil malulungkot kayo at iiyak. Woe to you when everyone speaks well of you. Nakakaawa kayo kung pinupuri kayo ng mga tao. For that is how their ancestors treated the false prophets. Dahil ganyan ang ginagawa ng mga tao sa pagtitreat ng mga false prophets. Naintindihan ba natin ito? So ito, yung mga tao naman na hindi follower ni Christ, yung gumagawa ng mga wickedness, ayaw maniwala kay Jesus Christ siya, kay Almighty Father, na para lang yumaman, ang ginagawa ay naninira ng tao o nananakit ng tao. Na-receive na nila ang comfort here on earth. Nabusog na sila dahil sa panggagamit ng tao at panloloko ng tao. Darating ang panahon, magugutom sila. Yung mga nanggagamit ng tao, nagmamanipula ng tao. Nakakaawa. Yung mga masasaya ngayon, magiging malungkot sila. Yung mga taong nagpapakalunod sa kaligayahan, naaakala nila na kahit mali ang ginagawa nila, masaya sila. Darating ang araw, malulungkot sila at iiyak. Nakakaawa yung mga tao na pinaparangalan ng mundong ito na hindi follower ni Christ. Na nakakakuha ng mga accolades, nakakakuha ng prestige sa mundong ito. Kasi, yung paghanga ng tao sa kanila, ganon ang trato sa false prophets. Si Jesus ang nagsabi nito. Kaya tayo, wag tayong malulungkot na mga followers ni Christ. So verse 27, no? Na tayo. But to you who are listening,
Sabi ni Jesus, sa kayo naman nakikinig, sinasabi ko sa iyo, I say, love your enemies. Mahalin nyo ang mga kaaway ninyo. Do good to those who hate you. Gawan nyo ng kabutihan yung mga taong galit sa inyo. Bless those who curse you. Pagpalain nyo yung mga taong nagsusumpa sa inyo. Pray for those who mistreat you. Ipagdasal din nyo yung mga tao na nananakit sa inyo o hindi kayo tinatrato ng maayos. Ito ang utos sa atin ni Jesus. Una, mahalin ang kaaway. Gumawa ng kabutihan. Pangalawa, sa mga taong galit sa atin. Pangatlo, i-bless natin yung mga taong sinusumpa tayo. May mga taong sinusumpa kita. Di ba may mga ganong tao? Sinusumpa kita, nagagapang ka sa putik, mga ganon. I-bless natin yung mga tao na yon. Pray for those who mistreat you. Pang-apat, ipagdadasal natin. Ipagdadasal natin ng maayos, no? Hindi, ay, ipagdadasal kita na gumapang ka sa lusak. Hindi ganon. Ipagdadasal natin ng napagbalain sila ni Almighty Father. Yung mga taong masama ang trato sa atin. So, apat yun na dahilan, ano? Love your enemies, do good to those who hate you, inuulit ko lang, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. So, kung may sumampal man sa atin, ibig sabihin nito, kung may sumampal sa isang cheek mo, ibigay mo pa rin ang kabila. Ibig sabihin nito, kung may nagalit man sa'yo ng walang dahilan, huwag kang gagante. Wala kang gagawin. Kung may nagalit sa'yo, wala kang gagawin. Hindi ka magre-react. Hindi ka, hindi mo sila itatrato ng gaya ng pagtrato nila sa iyo ng masama. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Kung may nagnakaw ng coat mo, huwag mong i-withhold yung shirt sa kanila. Kung merong nanguha, okay, or may nagnakaw ng gamit mo, huwag mo na silang idemanda. Huwag mo nang sumbatan. Ibig sabihin nito, huwag kang magre-react. Huwag kang magre-react negatively. Give to everyone who asks you. Magbigay sa lahat ng mga tao na nanghingi sa iyo, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Kung may nagnakaw man sa iyo, may nangutang man sa iyo, at hindi na yon, wag mo nang asahan na ibalik yon. Ibigay mo na yon, no? Ito ibig sabihin nito, if anyone takes what belongs to you, yung sa iyo yun no? Pero ninakawan ka. Wag mo nang ipilit na kunin na ibalik sa iyo. Do to others as you would have them do to you. Or example, may utang sa iyo na tao. Sinisingil mo, ayaw kang bayaran. Huwag mo nang ipilit, okay? Ibibigay mo kay Almighty Father yon. Almighty Father, binibigay ko na sa iyo yon. Ikaw ang magbe-bless sa akin, nagtitiwala ako sa iyo. So, hindi tayo magagalit sa tao. Do to others what you would have them do to you. Gawin natin sa kapwa-tao natin ang gusto natin na itrato nila sa atin. No? Manguna tayo sa paggawa ng mabuti sa tao. Hindi gawin muna niya ang tama bago ako gagawa ng tama. Hindi, tayo muna ang manguna. Tayo na mga follower ni Christ ang gumawa ng tama. Maging ilaw nga tayo, di ba, ng mundo na to. If you love those who love you, what credit is that to you? Kung mahalin mo yung mga tao na nagmamahal sa'yo, anong credit makukuha mo doon? Even sinners love those who love them. Kahit may mga makakasalanan, yung mga gusto rin nila, yung mga mahal sila, minamahal din ang mga makakasalanan, ang mga taong nagmamahal sa kanila. So, para maging iba tayo,
kahit hindi nila tayo mahal, mahalin natin yung kapwa-tao natin. Okay? Kung may nangaaway sa atin, mamahalin natin yung kapwa-tao natin na nangaaway sa atin. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Kung magiging maayos tayo na tao, dun sa mga tao na tinatrato tayo ng maayos, anong makukuha natin doon na credit? Anong makukuha natin reward doon? Quits lang yon. Ibig sabihin, quits lang kayo. Maayos ang trato mo sa kanya, maayos ang trato sa'yo. Quits lang kayo. Walang reward yon, okay? Even sinners do that. Naintindihan nyo? Kahit yung mga taong makakasalanan na hindi follower ni Christ, ginagawa yon na maging maayos silang tao sa mga taong maayos ang trato sa kanila. So, di ba yung mga magnanakaw, maayos ang trato nila sa dabarkads nila? So, yung dabarkads nila, maayos silang trato sa kanila, no? Kahit na nagnanakaw sila, quits lang sila. Okay, naintindihan nyo? Equal lang sila. Pero tayo, magiging iba tayo. Sa kahit hindi tayo mahal ng kapwa-tao natin, mamahalin natin. Kahit hindi nila tayo naiintindihan, iintindihin natin ang kapwa-tao natin. Kahit hindi maganda ang trato sa atin, itatrato pa rin natin ng maayos ang kapwa-tao natin. Ito ang utos ni Jesus Christ. If you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Kung nagpautang ka sa mga tao at nag-expect ka ng kabayaran, anong credit ang makukuha mo ron? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. Quits din, no? Yung makasalanan, na yung mga hindi followers ni Christ, nagpapautang din sila sa mga hindi followers ni Christ at nababayaran sila ng buo. So, quits lang din sila. Equal, no? Equal. Pero tayo, hindi tayo magpapa-equal. Magpapa-kumbaba tayo. Mahirap, no? Mahirap, magpapatalo tayo. Okay? Kung magpapatalo tayo, hindi tayo makiki-equal. Magpapatalo tayo. Ganon si Jesus Christ. Hindi nakikibaka, hindi nakikipaglaban. Ganon si Jesus Christ. But love your enemies. Do good to them. Mahalin natin ang mga kaaway. Maging maayos tayo sa kanila. Tratuhin natin sila ng maayos. And lend to them without expecting to get anything back. Pautangin sila, pahiramin sila ng kung ano man nang hindi tayo umaasa na mababalik pa sa atin yung mga bagay na pinahiram natin. Then your reward will be great. Nang sa ganon, yung reward natin kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, napakalaki ng reward. And you will be children of the Most High. Magiging anak tayo ni Almighty Father. Because He's kind to the ungrateful and wicked. Dahil yung tatay natin, kind. Sa mga taong hindi nagpapasalamat at kind siya sa mga taong masasama. Kaya tayo, gagayahin natin yung tatay natin. Para masabing anak tayo ni Almighty Father. Kasi ganun si Almighty Father. Ganun to si Jesus Christ na mapagmahal kahit sa mga ungrateful and wicked people. Kahit hindi sa kanila nagtitiwala ang mga tao, walang pananampalataya kay Almighty Father, ang mga tao at kay Jesus Christ. Mahal pa rin ni Almighty Father. Be merciful, just as your Father is merciful. Maging maawain tayo dahil yung tatay natin ay maawain. Dapat mana tayo sa tatay natin in heaven, no? Si Almighty Father, mana tayo. Kaya ganito ang ugali ko kasi mana ako kay Almighty Father. Sinusunod ko ang gusto niya dahil ang ugali ni Almighty Father, mabait siya. Kahit ungrateful ang mga tao, kahit wicked ang mga tao, mabait siya. Gagayahin ko si Almighty Father. Mamahalin ko yung kapwa-tao ko, irerespeto ko sila kahit hindi nila ako nare-respeto, kahit hindi nila ako mahal. Kasi ganun si Almighty Father. Gagayahin natin. Para makuha natin ang reward natin. Napaka-great ng reward natin. Ang reward natin si Almighty Father, ang makasama siya tsaka si Jesus Christ. Napaka peaceful
pag makasama natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, masasatisfy tayo. Hindi na tayo kukulangin, hindi na tayo mag-aalala. Dahil si Almighty Father, siya ang magpupuno lahat. Pagkasama natin siya in heaven, wala na tayong dapat na isipin pa. Sa kanila natin makukuha ang tunay na kapahingahan, tunay na pagmamahal. Kay Almighty Father, tsaka Jesus Christ. Dahil sila ang tunay nating tatay. Si Almighty Father. At si Jesus Christ, tinawag niya tayong friend. At brothers and sisters niya tayo. Si Jesus Christ. Dito tayo sa verse 37. Do not judge. And you will not be judged. Huwag tayo manghusga para hindi tayo mahusgahan ng mga tao. Do not condemn and you will not be condemned. Huwag tayo magkondena ng tao para hindi tayo makondena. Forgive and you will be forgiven. Magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin, nangaaway sa atin, sa mga taong nangungutya sa atin, para tayo ay mapatawad din. Give and it will be given to you. Ibigay mo at ibibigyan ka rin, no? A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For the measure you use, it will be measured to you. Ito ngayon yung binabanggit natin na siksik-liglig at umaapaw. So, ang ibig sabihin ito, hindi ito yung siksik-liglig at umaapaw na offering, no? May mga denomination kasi tsaka congregation na ito raw yung para magbigay yung mga tao sa kanila ng pera or offering. Ito ang sinasabi nila, para pagpalain ka ni Almighty Father. Ito, ng siksik-liglig at umaapaw, running over, poured into your lap. Dapat magbigay ka ng malaki para mas lalong bigyan ka rin ng mas malaki. Hindi, ang ibig sabihin ito ay yung tungkol sa panghusga. Pag naghusga ka ng tao, ganon ding panghusga ang ibibigay sa'yo. Siksik-liglig at umaapaw na panghusga ang ibibigay sa'yo. Running over, umaapaw. Ang darating sa iyong kandungan, sa iyong lap. Kasi kung yung measure mo, if you measure or sinukat mo yung kapwa-tao mo, yun ding pang-measure na or yun ding pang-sukat na yun ang gagamitin na pang-sukat sa'yo. Naintindihan nyo? Kung ano ang ipinangsukat mo sa tao, yun din ang ipangsusukat sa'yo. Yun din ang measure na gagamitin sa'yo. Pero sabi nga dito sa John chapter 7 verse 24, hindi tayo dapat mag-judge ng by mere appearances lang, but instead judge correctly. Okay? Kasi di ba sinabi dito ni Jesus na do not judge and you will not be judged. Pero dito sa John chapter 7 verse 24, stop judging by mere appearance. Basta ka lang makapang-judge, basta ka lang makasira ng buhay ng tao, basta ka lang makapagkutsa ng tao. Hindi ganon, mali yun. Kundi dapat kung mang-judge ka, yung tama, pag-iisipan mabuti, ipagpe-pray with the guidance of the Holy Spirit. Dapat meron kang wisdom from the Almighty Father. Kasi, syempre, kung nyari sa congregation ninyo, merong mga leader or may mga workers sa congregation ninyo, no, na sa tingin nyo nagkamali, hindi agad-agad hinuhusgahan yan, kundi titignan muna yung bawat anggulo kung bakit nagkaroon ng away or bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasi merong gano'n, hindi nawawala yon. Normal yon. Dapat ay judge correctly. Sabi sa John chapter 7 verse 24, no?
Kasi iba basta lang makapangnira ng buhay ng tao, hindi muna tinitignan mabuti. Judge lang ng judge. Kaya hindi tayo dapat nagja-judge. Pero kung meron man tayong nakita na mali, dapat tignan nating mabuti kung ano yung dapat na gawin para hindi pamarisan ng ibang mga followers ni Christ. I-check natin mabuti, ipagpe-pray natin. Ganun yung tamang pagko-correct sa mga brethren. He also told them this parable. Can the blind lead the blind? Ang bulag ba kaya niyang i-guide ang bulag? Will they not both fall into a pit? Di ba pareho sila mahuhulog sa bangin? The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Sabi dito sa verse 40. Kaya tayo, dapat bukas na yung isip natin, alam natin yung tama para makapagturo tayo ng tama sa kapwa-tao natin. Para hindi tayo mahulog ng sabay sa bangin or sa kapahamakan. Sa verse 40, yung student, hindi siya lamang sa teacher. So, tayo na followers ni Christ, ang teacher natin, si Jesus, hindi tayo lamang sa kay Jesus. Pero, everyone who is fully trained will be like their teacher. Kung tayo ay na-train ni Jesus Christ fully, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Ito ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disciples. So, si Jesus, kinoconsider siya na teacher ng mga disciples niya. So, sabi ni Jesus, yung mga disciples niya, magiging kagaya niya kung fully trained ang mga disciples niya. Kaya tayo, kung si Jesus na dumaan sa matinding pagsubok, tayo rin dadaan sa matinding pagsubok. Kaya hindi tayo yung, hindi kami dadaan sa matinding pagsubok, magkakaroon ng rapture eh. Ha? Kung si Jesus nga, napagdaanan niya, yung bagay na mahirap, tayo pa kaya, na bigla ka na lang, hindi ganon. Kaya, iba yung rapture, no? Kaya dito, hindi tayo lamang kay Jesus. Kundi magiging kagaya tayo ni Jesus. Everyone who is fully trained will be like their teacher. So, teacher natin, si Jesus, hindi natin friend, hindi lang natin brother or sis, hindi lang natin brother si Jesus, hindi lang natin Lord, hindi lang natin Redeemer, hindi lang natin Savior, teacher din natin. Ang daming role ni Jesus Christ, kaya mahal na mahal siya ni Almighty Father. So verse 41, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Bakit tinitingnan mo yung puwing ng kapwa-tao mo sa mata at hindi mo nakikita yung puwing mo sa mata mo na mas malaki pa sa puwing ng kapwa-tao mo? How can you say to your brother, brother, let me take the speck out of your eye, when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite! First take the plank out of your own eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So kung pagsasabihan natin yung brothers or sisters natin ng tama, dapat i-check muna natin ang sarili natin kung ano ba ang ginagawa natin. Kung gumagawa ba tayo ng tama? Ha? Yun ang ibig sabihin na ito, gumagawa ka ba ng tama? Kasi kung sasabihin mo sa brother mo, brother, mali yan, sister, mali yan. Pero kung ikaw, gumagawa ka rin ng mali, ano yun? Nakakahiya yun. Ipokrito ka. Kaya dapat, i-check mo muna yung sarili mo ng maging maayos kang tao bago mo i-correct yung kapwa-tao mo. Ito ang sinasabi ni Jesus Christ. Example, no? Example lang, tungkol sa environment. Magbebenta kami itong, for environmental friendly to. Itong, namin, bibilin nyo na to. Example, bilhin nyo na itong bag na to kasi eco-friendly to para naman makatulong kayo sa environment. Bibili nyo to.
Ganon. Sasabihan, di ba? Alam mo, sa grocery, ganon eh. Pinipilit ka. Ngayon, ang itatanong ko naman, pinipilit nyo kami na para sa environment ba to? Bakit yung itong kumpanya ninyo, tinatabunan ninyo yung yung Manila Bay? Akala ko ba for environment friendly tayo na iingatan ng kalikasan? Bakit yung Manila Bay tinatabunan ninyo? Environment friendly bang matatawag yon? So, ganun na example Pero kung takban man nila yung Manila Bay, okay lang yon. Basta wag lang mamimilit. Wag niyo mamimilit na magbigay ng or magbili ng environmental friendly na mga bag, no? Kasi wala naman akong pakialam sa environment dahil ang environment na to, ang gumawa ng mundo na to, si Jesus Christ. Siya si Almighty Father. Si Almighty Father lang ang makakapag-restore ng environment natin. Si Almighty Father ang may hawak ng buhay natin ng mundo na to. Hindi natin makokontrol kahit ano pa ang gawin natin. Kaya wala akong pakialam sa environment, no? Ang importante ay ang tao. Tao ang importante kay Almighty Father. Gugunawin nga diba ni Almighty Father ang mundo na to? Dahil tayo ay makasalanan. Itong earth ang the great harlot. The red scarlet woman. The scarlet woman sa Old Testament, itong earth. Okay? So, balik ngayon tayo dito, no? So, verse 43. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Walang maayos na puno ang makakapag bunga ng masama. At walang masamang puno ang makakapagbunga ng mabuti. Kung ang puno ay mabuti, pati yung bunga niya, mabuti rin. Kung ang puno ay masama, yung bunga niya, masama din. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. Yung puno, malalaman mo kung ano ang bunga niya dahil sa puno. Di ba yung puno ng mangga? Siyempre, ang bunga niya, mangga, hindi naman makakapagbunga yon ng apple, no? So, ganoon din ang tao. Kung makikita kung ano ang tao, kung ano yung nasa puso ng tao, lumalabas sa bibig yun eh. Kung ang puso mo ay masama, lumalabas sa bibig mo puro kasamaan. Kung ang puso mo ay na kay Almighty Father, lumalabas sa bibig mo puro kabutihan na galing kay Almighty Father. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Yung bibig natin, isinasabi natin kung ano ang meron tayo sa puso natin. Kaya, kung ano ang pagkatao natin, lumalabas sa bibig natin. Meron akong kakilala, no? Hindi ko lang babanggitin kung sino. Ang sinasabi niya, puro masama, puro mga bastos. Kasi yun ang nasa puso niya. Lagi na lang ganun, no? Meron namang ibang tao, ang ginagawa niya, mura siya ng mura. Kasi yun ang nasa puso niya. Meron namang tao na galit. Lahat na lang nang makita, galit siya. Lahat na lang ng tao, pinipintasan niya. Kasi nga, yung puso niya, hindi naayon kay Almighty Father. May ganang mga klaseng tao. At meron namang tao na pag lumalabas sa bibig niya ay nasasambit niya si Jesus Christ, mabait si Jesus Christ, mahal tayo ni Jesus Christ. Dahil yun ang nasa puso ng tao na yun. Si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. Kabutihan ni Almighty Father ang nasa puso niya. Kaya tayo, malalaman natin ang tao kung anong lumalabas sa bibig.
Minsan, no, wala na naman akong pera, gano'n, mukhang pera naman. Yung lumalabas sa bibig ng tao na, puro pera, puro gastos tayo, puro gastos na akala ng tao na yon, mabuti na siyang tao dahil nga, sinasabi niya na, kailangan magtipid tayo, kailangan, kasi ang nasa isip niya, puro pera, puro material possessions. Okay? Kaya tayo dapat, bilang isang Kristiyano, ang lumalabas sa bibig natin ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ, thank you Jesus. Iningatan mo kami. Thank you Lord sa pagkain namin. Thank you Lord na nagising ulit kami. Thank you Lord na nakakapagbasa kami ng Bible. Sa lahat ng bagay. Dahil ibig sabihin yun ang nasa puso natin. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Okay? So verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Sabi ni Jesus, bakit tinatawag niyo ako ng Lord, Lord, tapos hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko? Kung itinuturing niyo akong Lord, dapat ginagawa niyo yung mga bagay na sinasabi ko. So, di ba pag may amo tayo, boss, ganun tayo, di ba pag may amo tayo? Tapos, boss, tinatawag mo akong boss, pero hindi mo naman ginagawa yung pinapagutos ko sa'yo. Boss ba talaga ang trato mo sa akin? Ganon, di ba? Ganon din silang sinasabi dito ni Jesus. Tinatawag niyo akong Lord, Lord, pero hindi niyo naman hindi niyo naman ginagawa ang pinag-uutos ko sa inyo. As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. Para naman sa mga tao na lumalapit sa akin, nakikinig sa mga salita ko, at yung mga salita ko ay ginagawa niya or pinapractice niya or sinasabuhay niya, yung mga salita ko, sabi ni Jesus, ipapakita ko sa inyo kung ano siya. Sabi ni Jesus, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. So, inihahalin tulad ni Jesus ang isang tao na pinapractice niya yung sinasabi sa kanya ni Jesus sa isang tao na nagtayo ng bahay or building or nagtayo ng bahay sa ang pundasyon niya ay bato at naghukay siya ng malalim para maging stable ang kanyang bahay. Okay? Naghukay siya ng malalim at naging pundasyon yun para sa bato. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. Maayos ang pagkakatayo ng bahay dahil malalim ang pundasyon. Ganito ang sinasabi ni Jesus sa mga tao na nakikinig ng salita niya at ginagawa or pinapractice yung mga sinasabi niya. Na nagtayo ka ng bahay, naghukay ka ng malalim, at naging maganda yung pundasyon mo na kahit anong unos ng buhay, kahit anong trials and tribulations na dumating sa buhay mo, hindi ka natitinag dahil malalim ang pundasyon mo, dahil pinapractice mo yung mga itinuturo ko sa inyo. Ito ang sinasabi ni Jesus. So tayo, pag may nababasa tayo dito sa Bible, ipapractice natin yung mga nababasa natin sa Bible para maging malalim yung faith natin, para kahit anong trials or tribulations na dumating sa atin, hindi tayo natitinag, kay Jesus pa rin tayo, kay Almighty Father pa rin tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Kasi darating yan sa buhay natin, ang daming trials, sunod-sunod. Lord, wala na itong wala ba itong rest muna ako, Lord. Give me a break, please. May mga ganong instances, na sunod-sunod. Hindi na natapos. Ngayon, kung malalim ang pananampalataya natin, pinapractice natin yung faith natin, nagtitiwala tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father, lagi tayo nagpe-pray, minamahal natin ang kapwa-tao natin, hindi tayo matitinag. May example ako, last year na-operahan ako, tapos ngayon na-operahan ulit ako.
Pwede next year, Lord, wag mo naman. Wag na. Hindi ako nagagalit na na-operahan ako last year or na-operahan ako yun. Alam ko, mahal ako ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Kasi dapat lagi tayo magpe-pray. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Nawala na yung tatay ko, di ba? Nawala na yung kapatid ko. Mag-isa lang ako sa buhay. Drama. Kaya, share ko sa inyo, no? Yung mga napagdaanan ko. Para, malaman ninyo na may taong maraming pinagdadaanan sa buhay. Hindi lang kayo. Lahat tayo, pantay-pantay. Kaya, magtiwala tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father. So verse 49, but the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the thorn struck that house, it collapsed, and its destruction was complete. Pero yung mga tao na nadinig ang mga salita ni Jesus at hindi naman pinapractice yun, para siyang tao na nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nung dumating yung mga trials and tribulations, yung bagyo ng buhay, nag-collapse yung faith ng tao na yon. Hindi na siya nagtiwala kay Jesus. Nawala na siya sa tamang landas. And its destruction was complete. So may mga tao na dating followers ni Christ na umalis na, hindi na nagtiwala kay Jesus. Maraming mga taong ganon na nagsabi na yung iba nagpabaptize ba no sa water, in-announce pa sa buong congregation. May mga kakilala rin ako na ganon. Pero nung hindi ibinigay ni Almighty Father yung kanilang mga hiling, umalis sila, inayawan na nila ang pagiging isang Christian. At bumalik sila sa kanilang mga dating gawi. Nakakalungkot. Kaya dapat, ang utos natin ni Jesus, iba-practice natin. Yung mga natututunan natin. Yung maging mapagkumbaba. I-practice natin yon. Yung pagpe-pray, i-practice natin yun. Yung pagmamahal sa kapwa-tao, i-practice natin yun. Hindi madali yun, ano? Yung pagmamahal sa kapwa-tao, hindi madali yun. Mahirap intindihin ng tao. Pero ipapractice natin yun. Dahil yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. Yung tatay kasi natin, mapagmahal. Kaya tayo dapat ganun din. Para makuha natin yung reward natin. Ang reward natin, si Almighty Father, si Jesus Christ. Makasama sila in the heavenly kingdom. Yung comfort na na-experience natin dito sa mundo na to, hindi, masarap ang buhay dito sa mundo na to. Yung ibang mayayaman, ano, yung hindi na sila naghihirap, na dating na lang ng dating sa kanila yung mga gusto nila, nabibili nila, dating na lang ng dating comfortable sila sa buhay nila dito. Hindi nila alam, may mas comfortable pa na buhay. That's in heaven with Jesus Christ and the Almighty Father. So ngayon, kahit hindi tayo mayaman, kahit nagugutom tayo, kahit malungkot tayo, dahil nagtitiwala tayo kay Almighty Father, kahit nire-reject tayo ng mga tao, inaayawan nila tayo, tinatraidor nila tayo, binibetray nila tayo, kahit ganun ang ginagawa sa atin, at ganun ang na-experience natin, maging matatag tayo at magtiwala tayo kay Jesus Christ. Magpe-pray tayo lagi. Wala tayong matatakbuhan. Ang matatakbuhan lang natin, tunay na nagmamahal sa atin, si Almighty Father.
Tsaka si Jesus Christ. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin makokontrol ang buhay natin. Ang may control ng buong mundo na to, ang may control sa kung hanggang kailan tayo sa mundong ito, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Hindi magsasawa sa atin yung tatay natin, si Almighty Father. Natanggapin tayo, nadadapaman tayo, babangon tayo, lalapit tayo sa tatay natin, tatanggapin tayo ng tatay natin, tatanggapin tayo ni Jesus. Kaya nga siya naipako sa krus dahil sa kasalanan natin. Hindi tayo iiwan ni Jesus Christ. Siya na nga ang gumawa, diba, ng way para malaman natin kung saan tayo dadaan, kung paano ang gagawin natin sa buhay natin dito sa mundo na to. Tinuturuan niya tayo, di ba? Kaya nga may Bible, ito yung guideline natin sa buhay, manual. Kaya magpapasalamat tayo. Dahil yung mga bagay na hindi natin nakikita, yun ang forever. And that is to be with the Almighty Father and Jesus Christ in heaven. Thank you, and God loves us all so much.